Ang Semana Santa o Holy Week ay isa sa mga pinakamahalagang panahon sa kalendaryong Kristiyano, lalo na sa mga bansang may malalim na pananampalataya gaya ng Pilipinas. Ito ay isang linggo ng pagninilay, sakripisyo at taimtim na paggunita sa paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Sa kabila ng pagiging isang relihiyosong pagdiriwang, kaakibat din ito ang napakaraming pamahiin at paniniwala na bahagi na ng kasaysayan at kultura ng maraming Pilipino. Ang mga paniniwalang ito ay naipasa mula henerasyon hanggang henerasyon at hanggang ngayon ay isinasabuhay pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Ngayon sa videong ito ay ipapakilala ko po sa inyo ang mga pamahiin na isinasagawa ng mga Pilipino tuwing Semana Santa. Una ay bawal maligo o magkasugat sa Biyernes Santo. Pinaniniwalaang ang pagkaligo o pagkasugat sa araw ng Biyernes Santo ay maaaring magdala ng malas o matagal na paggaling, sapagkat sinasabing patay ang Diyos sa araw na ito at walang basbas ang tubig at kalikasan. Pangalawa ay bawal mag-ingay, magsaya o magpatugtog. Sa Huwebes at Biyernes Santo, hinihimok ang katahimikan sa paligid bilang paggalang sa sakripisyo ni Kristo. Marami ang umiwas sa malalakas na tunog, masayang pagtitipon o panonood ng masasayang palabas. Pangatlo ay bawal maglaba, magwalis o gumawa ng mabigat na gawain, dahil ito ay bilang simbolo ng pagluluksa at respeto sa banal na linggo. Ang pagwawalis pangaraw ay maaaring walisin ang grasya mula sa tahanan. Pang-apat ay pagsunod sa ayuno at pag-iwas sa karne. Ipinagbabawal ang pagkain ng karne lalo na sa Biyernes Santo bilang tanda ng sakripisyo. Karaniwang gulay at isda lamang ang inihahanda sa hapag. Panglima ay pagsama sa prosesyon bilang panata. Itinuturing na banal ang pagsama sa mga prosesyon, lalo na ang prosesyon ng Santo Entierro sa Biyernes Santo. Pinaniniwalaang ito'y nagbibigay bisa sa mga kahilingan at nakatutulong sa kalinisan ng kaluluwa. Pang-anim ay banal ang oras ng 3:00 ng hapon ng Biyernes Santo. Ayon sa paniniwala, ito ang oras ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Marami ang humihinto sa mga gawain upang magdasal, magnilay at mag-alay ng katahimikan. Pangpito ay pagsasagawa ng penitensya at pagtitika. Sa ilang lalawigan, may mga debotong gumagawa ng aktwal na penitensya gaya ng paglalakad ng nakayapak, pagdadala ng krus o pagpapahagupit sa sarili bilang pagsisisi sa kasalanan. Pangwalo ay bawal maligo sa dagat o ilog. May paniniwalang mapanganib maligo sa bukas na tubig tuwing Semana Santa, dahil sinasabing ang mga masasamang espiritu ay malaya sa mga panahong ito. Pangsyam ay bawal ang kasal o kasayahan. Itinuturing na hindi tamang panahon ang Semana Santa para sa anumang uri ng pagdiriwang katulad ng kasal, binyag o handaan. Ito ay panahon ng paggunita at hindi ng pagdiriwang. Pangsampu ay bawal magputol ng anumang bagay gaya ng kuko o buhok. Pinaniniwalaang kapag nagputol ng kuko, buhok o kahit anong bahagi ng katawan sa Biyernes Santo ay maaaring magdulot ito ng malas o sakit. Pang-11, huwag magbiyahe lalo na sa Biyernes Santo. May paniniwala na delikado ang bumiyahe sa mga araw ng Biyernes Santo dahil raw mas maraming aksidente ang nangyayari at dahil wala ang basbas ng langit sa panahong ito. Pang-12, hindi dapat maglaro ang mga bata sa labas sa Biyernes Santo. Ayon sa matatanda, ang mga bata ay hindi dapat palakarin o paglaruin sa labas, lalo na sa 10 oras ng hapon upang makaiwas sa disgrasya o pagkatsyempuhan ng masamang espiritu. Pang-13, bawal maligo sa araw ng Sabado de Gloria. May paniniwalang kung maliligo sa araw ng Sabado de Gloria, maaring mawala ang mga biyayang dulot ng Semana Santa. Kaya't ang iba ay naghihintay ng linggo ng pagkabuhay upang maligo ng may grasya.
Pang-14, huwag magalit o magmura. Pinaniniwalaang kung ikaw ay magagalit o magsasabi ng masamang salita tuwing Semana Santa, ito ay magdadala ng matinding karma o malas sa buhay. Pang-15, magdasal at mag-alay ng kandila tuwing oras ng pagkamatay ni Jesus. Sa ilang bahay, nakagawian ng magdasal ng rosaryo habang may sinding kandila tuwing 3:00 ng hapon sa Biyernes Santo bilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Pang-16, bawal magtapon ng basura o tubig sa gabi ng Biyernes Santo. May paniniwala na ang pagtatapon ng dumi o tubig sa gabi ng Biyernes Santo ay parang pagwawaksi sa pagpapala at grasya mula sa langit. 17, huwag magkasakit sa Semana Santa. Sinasabing mahirap gumaling kapag nagkasakit sa araw ng mahal na araw, dahil patay ang Diyos at walang bisa ang mga dasal para sa kagalingan. 18, banal ang ulan sa Biyernes Santo. Kapag umulan sa Biyernes Santo, pinaniniwalaan ng ilan na ito ay ulan ng grasya o pagpapatawad. Ang ibang tao ay gumagamit pa ng tubig ulan bilang banal na tubig para sa kagalingan. At 19, pagpapabasbas ng palaspas bilang proteksyon. Ang mga palaspas na nabasbasan sa linggo ng palaspas ay tinatago sa bahay bilang pananggalang laban sa kidlat, masamang espiritu at sakuna sa buong taon. Sa kabila ng pag-usbong ng modernisasyon at paglaganap ng makabagong kaalaman, nananatili pa rin sa maraming Pilipino ang pagsunod sa mga pamahiin na kaugnay ng mahal na araw. Mula sa simpleng pag-iwas sa karne at ingay hanggang sa malalim na pagtanaw sa oras ng pagkamatay ni Kristo, makikita kung paanong ang kultura at pananampalataya ay nagsanib upang hubugin ang mga kaugalian ng sambayanang Pilipino. Bagamat hindi lahat ng pamahiing ito ay nakabatay sa doktrinang Kristiyano, ito ay patunay ng malalim na paggalang, pananalig at takot sa banal na kapangyarihan. Ang mga ito ay bahagi ng ating pamana, mga alaala ng ating mga ninuno at sagisag ng ating kolektibong pagnanais na manatiling konektado sa Diyos at sa espiritual na diwa ng Semana Santa. Sa pag-unawa sa mga pamahiing ito, mas nauunawaan natin hindi lamang ang ating pananampalataya, kundi ang kalikasan ng ating pagka-Pilipino.